yung ating mga puso, yung ating time, para naman sa Panginoon. At yung mga bagay na kung saan importante din sa ating mga buhay, isasabit na natin yun. Pagbigyan natin yung Panginoon. Yung kanyang mga kahilingan, yung kanyang unang-unang utos, makikita mo na lang kapatid. You will be amazed. Uulanin ka ng pagpapala. Kapagkat kung ikay naglilingkod sa Panginoon, hindi po nagigiro. Susunod po yung mga follow na yun. Kahit hindi ka mananalangin, ang killing yung truth. Kahit hindi ka mananalangin sa Panginoon, Lord, pagpalain mo ako, hindi mo sa akin yun. Basta sinunod mo yung kanyang utos, yung pagpapalay. Susunod na lang sa'yo yun. Magkakita ka na, lilibihan niyo, mga kapatid. So, yan po ang first step. Sapagkat kung hindi po natin gawin yan, mga kapatid, basta na lang natin pumunta sa church, o kaya kung anong gusto gawin mo, na hindi mo pangaalam sa puso mo, o ikaw may nararapat o hindi, tayo may nararapat sa kanyang kalukupan o kanyang plano, ito may dapat natin gawin o unahin. Ito bang posisyon natin, nararapat ba sa akin? I-ministry na ito, para ba talaga sa akin? Mag-repeat sa iyo ang Panginoon kapatid. The second step. Sunod niyo mga kapatid. If God try the heart, susubukan niya yung puso. Doon po yan sa Deuteronomio 8, chapter 8, verse 2, and then Jeremiah 17, verse 10, and then Proverbs 21, verse 2. The second step is God try the heart. God try the heart. God search the heart. Sa Jeremiah 17:10, God search the heart of the people. God sonders the heart. Yun po yung mga kapatid. Napakalinaw. Nasusubukan ng Panginoon yung ating mga puso. Ang unang-una hinihingi ng Panginoon yung ating puso. Unang-una ha, hinihingi niya yung ating puso. Akin na yung puso ko, anak. Ayaw ko mayroong kapang, mayroong akong kaagaw. Sa ngayon, ako muna. Ako muna ang paglilingkuran mo. Sa ngayon, ibigay mo ang lahat-lahat. Sa ngayon. Pero pagdating ng panahon, mga kapatid, pagkataka ka na lang. Yung gusto mo, inaayawan mo na. Kusa mo i-surrender. Ikaw mismo mag-decide sa sarili mo na ayaw ko, Panginoon, sapagkat alam mo hindi mo ito kalooban. Bilang sabi mong akin ang puso, mananatili yun. Hanggang sa iyong pagtanda, hanggang sa iyong mga kaapu-apuhan, mamanahin nila yun. Yun po mga kapatid. The third step. Sunod niyo mga kapatid. The third step is be sure that God who is one true God. Dahil po ang tiyakin natin mga kapatid, sapagkat marami pong naglilingkod sa Panginoon ngayon. Maraming relihiyon tumatawag sa Diyos. Pero sila po hindi. Totoo. Hindi po nila kilala yung kanilang Diyos na sinasamba. Kaya be sure, bago ka magpagamit sa Panginoon, kilalanin mo yung Diyos na yung pinaglilingkuran. Dahil yung pang Diyos na yung pinaglilingkuran. Kaya bang gumawa ng himala? Na kaya pa niyang baguhin yung buhay ng isang tao? Kaya ka pa niyang gamitin sa anong kaparaanan mga kapatid ko? Upangunahan sa lahat ng iyong mga ginagawa. Be sure na yung pinaglilingkuran ng Diyos ay Diyos na totoo, mga kapatid. Otherwise, mga kapatid, sasabihin ng ating Panginoon doon sa mga taong naglilingkod na hindi kilala si Kristo. Sa Matthew 7, 21, 22 hanggang 23, ang sabi natin, Panginoon, pagdating ng araw, stay away from me. I don't know you. Hindi kita kilala. Ibig sabihin, lahat ng ating pagpapagal dito, mawalan din pala ng saysay. Kung hindi, si Kristo ang ating pinaglilingkuran. Kung hindi, si Jesus ang ating pinaglilingkuran, mawalan ng saysay lahat. Dahil katulad ng sinasabi ko pa ulit mga kapatid, maraming mga relihiyon nagsasabi, Ama, Panginoon, Diyos ko, sila'y naging pastor din, sila'y evangelista din,
Sila ginagamit din ng Panginoon. Sila nagtayo ng iglesia. Pero ang sabi ng stay away from me, I never know you. Kaya, isa pong paalala ng ating Panginoon Jesus, ang sabi ng ating Panginoon, mag-iingat kayo sa panahon ngayon. Dahil lilitaw ang lahat ng klaseng mga tao at ibibisig nila kayo. Ililigaw nila kayo. O kung kulang tayo sa paniniwala natin, kung hindi tayo mag-stick sa word of God, maliligaw tayo mga kapatid. Para tayo tatawagin, tupang niligaw. Tupang niligaw mga kapatid. Hindi alam kung saan pupunta. Yung pagkalit pinupuntahan si Pangan, ligtas pa siya doon. Totoo ba yung mga pangangaral doon? Tayo dito mga kapatid, isa lamang ang ating pinaglilingkuran. Hindi dalawa, hindi tatlo, isa lamang po ang ating pinaglilingkuran. Kundi si Jesus, ang nag-isang Diyos at makapangyarihan na kayang magbigay na magandang kinabukasan sa iyo. Aasinso ka spiritually, financially, sa lahat ng aspeto na iyong buhay, kaya kanya payayamanin. Payayamanin ka. Pangako ng Panginoon Yesus, 1:8, na lahat ng kanyang naglilingkod sa mga tao, sa mga anak niyang naglilingkod sa Panginoon, hindi naging pobre, mga kapatid. Kung may mga naghihirap, kung siya'y naglilingkod sa Panginoon, at siya'y naghihirap, there is something wrong. There is something wrong. May nangyayari po sa kanyang buhay. Wala po sa ayos yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Hindi po totoo nagmamahal siya sa Diyos. Hindi totoo siya tinawag ng Panginoon. Bakit naghirap? This is the question niya mga kapatid. Naglilingkod sila sa Panginoon, pero naging pulubi. Nanghihingi kahit saan. Naging kawawa. Hindi po ganyan ang pangako ng ating Panginoon, mga kapatid ko. Hindi po, kung talagang naglilingkod ka sa Panginoon, ginagamit ka ng Panginoon, aasinso ang iyong pamumuhan. Maganda ang iyong pamumuhan. And that is the promise of the Lord, mga kapatid. If you stick with God, with His Word, the Word na kung saan iyong pinanigulaan, doon mo, kahit isang verse lang, na pangahawakan mo sa buhay mo. At bigyan mo ng isang patutoo testimony sa buhay mo. Kayang-kaya mong i-expand yun. Kung hindi mong gawin yun, na i-action mo, i-preaching mo, at meron isang patutoo sa buhay mo. Yes, masasabi mo, God is good. God is alive. Jesus is alive. Totoo siya na Diyos. That's very important, mga kapatid. Tandaan natin yan, mga kapatid. Marami naglilingkod yan. Simbahan ngayon. Ilan na niyo? Libo-libo? Tausan? Milyon? Tausan, mga kapatid. Nariliyo. Ang sabi lang sa first John. Doon sa 1 John 1:18. 1 John chapter 1 verse 18 till 20 until 27. Ang sabi doon, sino mang hindi naniniwala kay Kristo Jesus, sino mang hindi sumasampalataya, tatawagin siya ano. Antikristo. Sino yung Antikristo? Satanas yun. Si Satanas yun, mga kapatid. Antichrist. Antikristo. So, ligaw. Pangligaw, mga kapatid. Nawawala. Kahit anong gawin pa na, minsan mga kapatid maging wise tayo. Saan tayo nananalangin? Ha? I'm telling you that there is three. May tatlong kasagutan po sa prayer. Yes, no, and wait. Pag sinasabi ng Panginoon na no, alam mo na yun, na hindi niya kalooban. Pag hindi kalooban yun, magkukonfuse ka, hindi smooth. Maring yun din ang process, na yun din ay yun ka dapat tuklasin, bago bumukuha yung tunay at totoo. So, mayroong mga step, mga kapatid, na dapat natin gawin. Na kung saan, mga kapatid, sa ating pananalangin, tiyakin natin. Minsan, hindi tinutugon ng Panginoon yung mga prayer request.
Pwede na mga prayer sa araw-araw. Bakit? Dahil mali po yung prayer. Ha? Mali po yung prayer. Bakit mali yung prayer? Yung kanilang tinatawagan na Diyos ay mali. Makinig kayo mga kapatid. Pag sinasabi tayo, Lord, ito example. I will give you example. How to pray. Ganito. Panginoon, narito ako. Naghihirap ako. Ako may tinawag mo, Panginoon. Sabihin ko pala, Diyos ka ng himala, Diyos ka ng milagro. Patunayan mo sa buhay ko. Panginoon, maraming Panginoon. Maraming Diyos-Diyosan. Nakita mo? Maraming Panginoon at maraming Diyos-Diyosan. Maraming Diyos. Sino tinatawagin ng Diyos? Panginoon, sino? May Diyos dito sa mundo. Kilala natin kung sino ang Panginoon dito. Sa 1 Corinthians 4:4, ano nakalagay doon? Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Yung mga kaisipan ng mga tao, kaya hindi nila makita. Yung tunay, yung totoo, yung pagkatao ni Kristo, yung pagka-Diyos ni Kristo, hindi nila makita. Yung kaliwanagan ko kanila, hindi nila makikita yung kaliwanagan nito. Binulag ng Diyos, hindi sabihin may Diyos dito sa mundo. Kahit pag nalalangin ka, paano ka manalangin? Diyos Ama! Maraming Ama! Maraming Ama! Mga kapatid ko. Kaya ako minsan, bakit hindi tinitubo yung prayer ko? Bumaba na yung luha ko dito sa pulpito sa kakaiyak. Bakit parang walang nangyari yung pananalangin ko? Dahil mayroon kang isang bagay na hindi mo binabanggit. Tinuturuan ko kayo mga kapatid na technique kung paano mag-pray. Pag nag-pray ka, be sure na yung tinatawagan mo ay Diyos mo. Dapat ganito pag nananalangin ka. Panginoong Jesus. Nakuha niyo ako? Panginoong Jesus. Panginoong Hesus Kristo. Ako'y sumabat at naniniwala na ikaw ay nag-iisang Diyos at Panginoon ng aking buhay. Narito ako. Sa paanan mo, I humble myself to you, Lord. Hear my voice. Dinggin mo ang aking pananalangin, Panginoong Hesus. Ikaw ang tinatawagan ko. Hindi ako tumatawag ng iba, o Ama o Panginoon. Ikaw lamang, Hesus. Tulungan mo ako ngayon din. Sa pangalan ng Hesus, at taga Nazaret, inaangkin ko po yung aking mga hinihiling ngayon din. Magtataka ka kamatid. Pag yan ang tinatawagan, pag kaya ang prayer mo, automatic yan. Magre-rebuild sa iyo ang Panginoon. Sapagkat nakalagay po doon mga kapatid, sa Bible mga kapatid na walang ibang pangalan. Dito sa silong ng langit na ipinibigay, na sukat natin ikaligtas, kundi ang pangalan lamang na Jesus. So, may pangalan, dapat na ating tatawagan. Pag sinasabi mong Jesus, pag sabi mong Ama, ang daming Ama. Dahil Panginoon, maraming Panginoon. Sabi mong Diyos, ang daming Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, be sure. Kaya maraming mga tao sasabi nito sa akin sa mga kapatid, na sa 1 John 1:18-20, 27, na mga antikristo. Hindi. Sabi nila si Kristo, naniniwala si Kristo. Pero pagdating sa kanilang pagdasal, wala, hindi naman nakilala si Kristo. Nire-reject nila. Yun ang pagkakamali. Dahil sila'y tatawagin mga antikristo. Sino yung mga antikristo? Mga kampong ni Satanas. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 7:21-23, be away from me. I don't know you. Hindi kita kilala. That is the third step. Be sure that the God who you're serving is one true God. Yun po mga kapatid. Third step. Preparing for the ministry. Paghanda po sa gawain ng ating Panginoon. Paano paghandaan yun mga kapatid? Sa paano paraan natin sa paghandaan? Doon po yung how do you prepare yourself for the ministry? Proverbs 24:27. Buksan ninyo mga kapatid. Pwede bang basahin ninyo yan, brother Jones? Can you open your Bible if you don't mind? Gusto kong basahin ninyo yung kapatid. Proverbs 24 hanggang 27. Ano nakalagay doon? Sa Proverbs chapter 24 verse 27. Ang kasunod, 2 Timothy chapter 2
verse 15. Magkasunod yan, dalawa na yan. Ang unang